Okay, so ngayon, pag-uusapan natin yung kaibigan at mga limitasyon or boundaries. Kasi ang kaibigan ay ang mga pamilyang tayo mismo ang pumili. Sa mundong punong-puno kasi ng pagkukunwari, ang isang tunay na kaibigan ay nagsisilbing salamin na nagpapakita kung sino talaga tayo. Sila ang kaibigan na dapat magiging ligtas na kanlungan o yung safe space natin. Ang kaibigan ay ang pagiging komportable na ipakita ang iyong kahinaan nang walang takot at pag-aalinlangan. Kahit na nga may mga radikal na katapatan, hindi ka lang nila kasi sinasabihan ang gusto mong marinig. May lakas din sila ng loob na ituwid ka kapag ikaw ay nagkamali. Dahil mahalaga sa kanila ang iyong paglago. Ito ang walang kondisyong pagtanggap dahil kilala nila ang madilim na bahagi ng iyong pagkatao nakaraan. Ngunit, pinili pa rin nila na manatili sa iyo. Kailangan din ang consistency na hindi naman talaga yung kailangang mag-usap araw-araw. Pero, alam mo, sa oras ng kailangan, nandyan sila para sumaklolo. Ang pagiging totoo, ito ay ang diwa ng kaibigan na may kalayaang maghubad ng iyong maskara. Or, hindi mo kailangang magpanggap na perpekto ka sa harapan nila. Dahil ang katapatan o loyalty, ang napapanatili mo sila sa iyong tabi, hindi lang dahil sikat ka o mayaman ka, kundi lalo na kapag nasa ibaba ka sa gulong ng iyong buhay. Ang tiwala ay hindi ka nila tatraydorin o pagsasalitaan ng masama sa likod mo or sa ibang tao. Siguro dapat may give and take dahil ang pagkakaibigan ay isang two-way contract. May pagbibigay at may pagtanggap. Hindi pwedeng isa lang ang laging nakinabang dito. Dahil ang tagumpay ng iyong kaibigan ay wala ka dapat na bahid na inggit or maging success mo din ay celebration din naman nila. Mahalaga din naman ang shared values. Bagaman magkaiba ng personalidad, relihiyon at paniniwala, dito mahalaga ay mayroon kayong magkatulad na prinsipyo o moralidad. Dahil maaring maging inspirasyon o motibasyon ng isa't isa upang maging mas mabuting bersyon ng inyong mga sarili. Siguro dapat din nating intindihin na may mga limits and boundaries din naman ng isang kaibigan. Isa dito yung privacy ng impormasyon. Kasi ang pag-unawa na hindi lahat ng sekreto ay kailangang ibahagi agad. May mga bagay na nais muna nating sarilin at dapat itong irespeto. Kalakip din ang pinansyal na limitasyon. Ang pagkakaroon ng malinaw na usapan pagdating sa pera, pagbabayad ng utang sa tamang oras, o ang karapatang tumanggi kung hindi naman talaga kayang ibigay. Dapat din na galangin ang kanilang paniniwala. Maaring magkaiba kayo ng opinyon sa politika o sa relihiyon, pero nananatili ang respeto sa pananaw ng bawat isa nang hindi nagtatalo. Mahalaga na meron kayong sinasabi or yung kasabihan na the power of no. Kasi sa isang malusog na
pagkakaibigan, ang salitang hindi ay tinatanggap ng walang masamang guilt. Dahil ang bawat isa ay may personal na desisyon. Siguro hayaan natin ang ating kaibigan na magdesisyon din naman sa kanyang sarili. Kahit hindi ka sang-ayon, pero dapat pa rin irespeto natin kung ano yung kanyang desisyon. Kasama na dito, na irerespeto natin ang oras nila. Ito yung tinatawag na time boundaries. Dahil hindi porket magkaibigan kayo ay dapat available siya or ikaw 24/7. Karapatan din na hindi sumang-ayon or ito yung tinatawag na right to disagree. Hindi kailangan maging yes man ka sa lahat ng oras. Maaaring kayo yung magkaroon ng magkaibang opinyon nang hindi nawawala ang respeto sa isa't isa. Kasi mahalaga ang pag-iwas sa mga unsolicited advice. Hindi kasi lahat ng pagkukwento ay humihingi ng payo. Minsan, kailangan lang nila ng may nakikinig. Kaya dapat makinig ka lang kung hindi naman kailangan ng iyong payo. Yan lang. Thank you.